Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So, trend po kasi ang Xiaomu at saka Inju Gigante po. Ano po ba ang pinagkaibin nila? So, madali lang naman po yung i-differentiate kung ano po ang pinagkaibin nila. Unang-una po sa lugar na pinanggalingan nila. So, tayo po mga Pilipino, hindi naman po tayo talaga ang nag-breed niyan. So, kumukuha lang po tayo ng ating mga materyales sa ibang bansa. So, pag-usapan po natin yan ngayon kung ano po ba ang Inju Giant o yun pong Indian Giant tawag nila doon. So, yan pong Inju Gigante, yan po ay developed ng mga Brazilian, which is galing po yan sa bansang Brazil. So ano po ba ang pinaghalo-halong mga breed niyan? Tayo po hindi na po natin i-mention kung ano pong mga breed ng manok ang pinaghalo o crossbreed. So ibig sabihin po crossbreed po nila yan o sila po ang nag-develop niyan sa Brazil. Sa mga tandang po, atin pong nababasa sa research po natin, 105 cm matatawag na po yan na standard size po o height po ng Inju Giant. So, ibig sabihin po, napakatangkad po ng manok na iyan. So, sa itsura po naman, hindi naman po sila nagkakalayo sa dampo po na Xiaomu na manok. So, ang timbang po nila, kung mapapansin po natin, 4.5 to 4.5 kilos para po sa tandang. Sa babae naman po, 3 to 3.5 kilos po. Kung atin pong titingnan, halos magkapareho lang po sila ng timbang sa Xiaomu. Sa color naman po ng itlog, may iba-ibang klase po sila ng color ng itlog ang Inju Giant po. Gawa po na pinaghalo-halo po kasing breed yan. So meron po talagang posibilidad na iba-iba ang klase ng color ng kanilang itlog. So maganda po ba yung manok na yan? O, para po sa atin mga backyard breeder, medyo mahihirapan po tayong kumuha ng materyales niyan kung hindi po natin talaga purpose na bumili o pag-ipunan po natin para makabili po tayo ng manok na yan. So ano po ba ang itsura ng Inju Giant? So ayang manok po yan matangkad. So kung tatawagin po natin, medyo magkalapit po sila sa breed na dampo po na Xiaomu. So ang pinagkaiba lang po talaga ang tangkad niya at saka konting iba-iba ng itsura sa Xiaomu chicken po natin. So, doon naman po tayo dumako sa Xiaomu. Ang Xiaomu po, kung ikukumpara po natin sa Inju Giant po, sila naman po ay galing naman po yan sa Japan. So, originated po yan sa Japan. Sila rin po ang nag-breed niyan, na nakauna at nag-develop po niyan sa mga manok pong iyan. Ano po ba ang mga gamit ng mga manok na ito? Kung ako po ang tatanungin mas marami pa pong gamit ang Xiaomu natin. Gawa po ng, kung ang Inju Giant po, hindi naman po pwede natin yung gawing kagaya po ng Xiaomu na pwede po nating ipanglaban o i-crossbreed po natin sa mga asil or basilan para po maging pang warrior po natin o pang sabong po natin para po sa mga kauri nila. Yung Inju Giant po, medyo sobrang tangkad na naman po nun. Medyo mahihirapan na po yon kung yun po ang gagamitin natin para pambreed po natin sa warrior type. So, ibig sabihin po, kung ako po ang papipiliin, mas maganda pa rin po ang Xiaomu chicken natin. So, ang pinagkaiba po nila sa height po, isa sa height. Sa itlog po, ang chicken po kasi na Xiaomu ay meron lang pong white, dark white or medyo brown po na pagkaputi ang itlog po nila. Sa itlog naman po halos magkapareho rin lamang naman po ang laki. So ibig sabihin hindi po talaga sila nagkakalayo. Bakit po ba mas mahal ang Inju Giant? Gawa po ngayon trend na trend po kasi yan na pag may Inju Giant ka, medyo sikat ka or marami ka pong maibibreed na Xiaomu na pwede mo pong i-crossbreed sa kanila, mas mahal na po ang presyo. So kung ang Xiaomu po natin, ibibreed po natin, mas malaki pa rin po ang presyo ng Inju Giant. So para po sa mga nangangarap na magkaroon ng Inju Giant, pwede naman po tayo makabili sa mga legit lang po na breeder na pwede nating bilhan dito sa Pilipinas. Pero medyo kamahalan nga lang po kung ikukumpara po natin sa ating mga Xiaomu chicken. So balik po tayo sa pagkakaiba. Ito po, dampo
ano na po ito, Dompus 3 na po ito. So, kung ipagkukumpara po natin, kung napapansin po natin sa mga video at sa mga picture, medyo may kaibahan. Unang-una po nakikita po natin, ayun pong kanyang, ito pong panglaylayan niya po dito. Ito ang nakikita po natin, medyo ganito po yung mga Indio Giant o lapad na po, mababa na po yung ganito niya. Kung mapapansin po natin Indio Giant. So, ang kanila naman po mukha, pare-pareho rin lang po sa Dampo. Ito po, Dampus 3 na po ito ha. Hindi na po ito pure na Dampo. So, sa height naman po, kung ipagkukumpara po natin, medyo makakahabol naman po ang ating mga Shamo o yun po mga Dampus 3 natin na medyo matangkad din naman po. Kagaya po nitong akin, medyo katangkaran din naman po ito pero hindi po into Indio Giant na makukumpara po natin kung pag pinagkukumpara po natin ay mas malaki pa po talaga ang Indio Giant. So para po sa ating mga kabakyard o kabreeder po natin ng mga Shamo at Indio Giant po, kung tutusin naman po, halos magkapareho rin lamang naman po sila. Ang pinag-aawayan lang po nila talaga ay yung hiyubong pagkakaligit ng mga manok na ito. Kung atin pong tutusin, kung tayo po magbibreed, maghahalo po tayo ng breed ng Shamo natin, ay kayang-kaya po natin yung mahabol yung 105 cm na height para po sa mga tandang. So, ibig sabihin po, kung talaga po tayo gusto po natin kumuha ng height na yan, hindi na po natin kailangan ng Indio Giant po. Kayang-kaya po natin yung kunin sa Shamo lamang po na ating mga manok. Mag-select lang po tayo ng ating mga breeder sa height po at saka sa forma. Kayang-kaya po natin abutin yan 100 cm po na manok. So, ibig sabihin po, no din na po tayo sa Indio Giant. Focus na lang po tayo sa ating Shamo kaysa nang po magtalak tayo sa mga group na magbabash pa po tayo sa Indio Giant. Kung may Indio Giant sila, mas maganda. Kung tayo naman po, meron po tayong Shamo, wag na lang po nating i-bash. Gumawa na lang po tayo ng paraan para makuha po natin ang gusto po nating height at gusto po nating manok. Sana po, nagkaintindahan tayo ngayon at nakabigay ako ng konting idea sa iyo. Maraming salamat po.